Ngayong hapon po ay loading namin ng isa na naman pong biyahe. 50 heads po ng mga baka papunta po sa Cavite Slaughter. At sasamahan po ni Kabiyahing Winnie ngayon ang ating biyahe. Tingnan po natin kung maganda ang mga katawan po ng ating dadalhin sa Catayan this week. At habang po na nagmamasid tayo, magchika-chika po tayo tungkol po sa mga gusto ring malaman ng ating mga viewers. Dahil marami pong interesado na pasukin ang kagaya ng business namin, livestock buying for slaughter. So, ayun po, 3 bagay na dapat alam mo bago ka magsimula ng livestock buying for slaughter po, mga kaganang buhay. Ano-ano po yon? Yung 3 bagay na yon. So, tatalakayin po namin yan ni Kabiyahing Roger sa inyo habang nagchichika-chika po kami, mga kaganang buhay, sabay sa pagloading po ng ating mga baka. O, ayan po, ang sabi po ni Kabiyahing Roger, 3.7 lang po daw ang kanyang tawad. Kabiyahing Master Joel, dito sa 43 mo na nabili. Oh, no! 43,000, 37K daw yung tawad kanina ni Kabiyahing Roger. Ano naman talaga, siyempre, depende po yun sa sipat. Medyo tiyanan, Jer, no? Hindi naman, Jer? Normal lang, normal. Siyempre confident yung ating master sa pagsipat. Dagdagan kung mayroon pang maganda. Meron pang swak. Ayan. Ano yan? Sinipat mo na yan kanina, master? Sulit ang laman, sabi ni master. Magkano ba yung tapado dong? Oh. Oh. Pila man na? Naninipa pala yung baka mo. Oh no. Ano? Di kalaro kano yun? Busin? Magkano presyo? Pila yung hangin mo na pila ako ang paglusno na po. Si Kabiyahing Roger, isip pastor oh. Sir, magkano? Pila? 4. Gani? Ito yung 180 kanina. Inayawan na yan ni Kabiyahe. Inayawan na ni Kabiyahe. Kaya doon na lang mag-stick tayo sa tawad ni Master. Ano, Master? Ito ko tra ko balik ko na gina. Oh, 4-4 daw ang tawad ni Master. Oh, yan, inaantok na. Naantok na si Kabiyahe. Sinipat mo ba yun, Kabiyahe, kanina? Kaso lang, nakaano ka na, finish transaction na. Patos pa. Oh, nabili nila yung malaki, oh. Nabili ng kabila ang malaki. 446 yun lang, 4-4 daw, sabi ni Master. Isa na lang kasi, oh, wala na kami mapaglagyan, oh. Isa na lang. Boss, tingnan mo yung ano namin sa sakyan, oh. Isa na lang. Oh, isa na lang ang kulang. So, naghanap si Master Joel doon ng isang daog. Ayun siya, oh, baka may madaog ng isa. Isa na ang kulang, eh. Laki ba yan? 50! Yung ano mo, 55 yung ano. O, bigay mo na, 55. Hindi mabili ng 6.8 tandong. Saan ka makakuha ng karni niyan sa 6.8? Tawad ko ay 50, 55 pala kay Kabiyahing Roger. Babaeng baka po yun, mga kagandang buhay. Babaeng baka. So, pag babae, malaki po ang hagwa. Oh, no! Ito. Alam nyo, mga kagandang buhay, masipag talaga ito si Master Joel kahit sobrang init na po. Ano natin?
Yan. Magkano daw, Master Joel? 50 ang yung hangyo? O, presyo nila. Yan nga. 4-5? 4-5, mahal na nga ang tawad mo eh. 4-9 lang ko. 4-2 lang nga ang tingin ko dito. Oh, maganda ng tawad niya yung Master Joel. Maganda ng tawad, 4-5. Maganda na. Isa na lang kulang natin, Master. Pamuno la lang. Atong pula. Atong paabot ra batos lagi ba din? Isa na lang, Gid. 4-9 lang, 4-9. 4-5 ang tawad ni Master. Sa akin nga, 4-2 ang ano ko tingin. Oh. Ayan na, talikod is Master. Kaya binalikan po ni Master yung mga tinawaran niya kanina. Ay, ayaw nga, 4-6 daw. Ako na sinabihan ng ano? Oh, Sinabihan na gusto niya 4-6 eh. Oh, pasabi ni Master, pagka binigay ng 4-4, mapipilitan siyang kunin. Isa na lang ang kulang namin. Kasi nakita nyo naman, puno ng truck namin. Oh, may okay na siya, oh. Bayaran mo na dun. Oh. Oh. Master Joel, oh, magkano daw kuha mo dun? 42 ang tawad dito ni Winnie. Ano tawad mo dito, Master? Oh, ang layo ng tawad ni Winnie. Sa akin nga kanina, 4-5 ang tawad ko dito. Oo. Taas ka talaga, Master, magsipat. Mataas magsipat si Master. Oh, no! Kasi siyempre, may sarili pong tingin si Master doon. Oh, ano, Master? Lima mas sila natakiya, 5. Hanggang 4-4 lang daw si Master dito. Tapos nanunungay pa pala yan, Master. Oh, no! Nanunungay. Si 180. 46 talaga po yung binta. Ayan na. Magbabayad na si Master dito sa isang na-approve na po yung okay. Yan po. Mga diskarte natin. Alam niya na. Dapat po magkaroon ng kontrabida ang isang pelikula para masaya, para may thrill. Okay na? Oo. Okay na. 44,000. Nakuha rin po. Pero nanunungay, naninipa. Abi ang Winnie, ilan lang yung nabili mo? Isa ka buok. Congratulations. Palakpak kay Kabiyay Winnie, hindi na zero. Oh. Diba? Ayan po. Pero wala ko yung pamahawin na kanon. Kanina kasi nag-almusal kami, paayaw-ayaw ka pa. Naprobit yung kanon, di ba? Meron pa. Paristro to. Paristro. No, maparistro lagi. Kamatagiya. Oh, ang hirap nito, ang hirap. Oh, no! Ilong. Talian po ang ilong para ayan, sa totoo lang po talaga mga kagadaboy, isa na lang po talaga yun aming pong kulang. Isa lang. Last na to. Oh. Last na lang yan kasi wala nang paglagyan. Marami pang pera, pero wala nang paglagyan. Pero pag may binigay pa, pwede pa. Sa taas, oh. Hindi pa. Nakagandang buhay. Ayan. Pasok na, pasok. Pasok po yung sa pangpiraso. Yan na po. So, ito po yung time, mga kagandang buhay, na sila na lang po ang lalapit sa atin, yung mga 80.
saka yung mga may-ari. Sila na po ang lalapit sa atin, hindi na po tayo lalapit sa kanila. Kasi puno na yung truck natin. Okay. Paristro muna po, pa-transfer. Para po maikarga natin. Ayan yung mga baka. Ayan po, nag-close the gate na po. Nag-close the gate na. So, yung iba kasi. Pag nagsabi kami ng last one, ayaw maniwala na last one na lang. Ayan, na-close na po. Ayan na, last one na talagang totoo. Diba? Ayan. So, Master Joel, ilan yung nabili mo? 5? Marami pa rin po, winner pa rin po si Master Joel. 4. Kasi yun ang estimate. Yun po ang estimate ni Master Joel. So, yun ang estimate. Ayan, tara na. Paandarin mo na kas ang sasakyan natin para lumamig. Okay. Para patuloy pa pong bayad si Kabeng Roger. At kas no, paandarin natin sasakyan natin doon para lumamig. Sila na po ang lumapit. Puno na kami. 4-5. Pag pumayag daw, sabi ni Master Joel, ilagay sa taas. Basta por si binahanya dong. Pag talo kayo, sabi ni Master Joel, mas lalo kami talo. Malayo pa yung aming pagdadalhan, Cavite pa. O kayo dito lang. Kung matalo kayo, dito lang kayo. Pero pag dinala pa yan sa Maynila, maliit daw, sabi ni Master Joel. Dad, may tubig ako dito. Okay. Andar na. Danny Boy, may nabili ka daw? Isa. Magkano? 4-3. Wow, palakpak naman dyan kay Danny. Hindi na zero din si Danny. Krudo na. Tapang talaga yung Danny namin kahit nalugi ng 13,000. Ayos lang, basta nakatulong sa team, no? Ayos lang yan. Wag size ko na boss. Ayaw na nilog size ko niya po. Na. Kanina pa yun. Lagyan ka na yung puro na. No na. Uli na nga. Size niya. Uli na may. Wala na kayo sulod lang. Ako lang tayo na naman. Pag-uwi na ko na basta ako. Yes, size. Piliharan ko na 3 Sulod mo. 44 lang. Pilihan ko na 3 boss. Size lang. Amo na lang sabot-sabot yan. Kung sa'yo masabot na rin yun. Bayad ako rin. Bukso lang ginako na rin. Naghangya mo juga na ginanyo mo. So, puro-puro lang talaga gusto ni Kabeng Roger? Sige. Una lang, yun nga kasi mahirap makakaganang buhay. Ano na sila, pipilitin na nila yung mga baka nila. Pag nakita na nilang uuwi na, magsilapitan na sila dito. Wala na, close the gate na. Oh. Mahal na yun? Mahal na. Palita na 40. Oh, 40 lang daw, sabi ni boss, oh. Ano, binigay ba? Hindi na. Maliit daw, sabi ni Roger. Ayun na, umalis na si Kabeng Roger, mga kagandang buhay. So, ibig sabihin, stop na tayo. Ayos na. Doon ka sasakay sa amin. Doon ka sasakay. Kumusta ang pira? Ano yan? Ano yung pira? Pamakaw niya ba? Hindi ka nakalmusal? Hindi. Oh. Kain na muna doon, kain na. Hindi pa maglarga yan, hindi pa maglarga. Hindi pa maglarga.
yan, di pa nakalmusal yan. Yan. Hindi, wag na daw. Maliit naman eh. Pinilas pa rin, pinilas. Opo lang ba na eh? Panistro pa to. Panistro pa ito tagi. Okay. Ano pa tayong dinabayaran, Kabiyang Roger? Dua ka purpur mo po ah. Malay na. Patay bata. Ha? Ulit ang ba? Agay. 6-1. 6-1 lang yung kaya na daw eh. 5-2 na. 5-2. Kilo tagi. Ito. Pila dyan na. 5-2 po ang sipat ni Kabiyang Roger dito. 6-1 daw. May mga pahabol-habol pa. 6-1. Pero tatawaran po ni Kabiyang Roger. Tingnan natin. Magkano po yung may tatawad. Ano daw? Ikot. Ikot daw. Ikot. Sige, ikot mo dong. Ikot. Ikot daw para tingnan talaga. Yan. Para makita talaga ni Kabiyang Roger. Huling sipat. Ng team. Maglalagay talaga kayo sa taas kapag ka magdadagdag pa kayo. Sana may-ari dong. O, pahawakan mo muna para tawagin yung may-ari. Ay, grabe pong init sa Pilipinas. Grabe. Dong, sa'yo ba yan, Dong? Sa'yo yan? 6-1 lang tasa. O, sa'yo nga yan. Oo. Paano tinatawaran nila 52? Tingnan mo, tanungin mo doon si Kabiyang Roger. Kabiyahe, siya po yung may-ari. Kung magkano yung mapagkasunduan ninyong presyo. One daw po talaga ito mga kagandang buhay. Tignan natin. Sabi ni Master Joel kanina kahit 5-4 pa daw pwede. Kasi tinanong siya ni Kabiyang Roger kung hanggang magkano yung pwede. Sayang din naman kung meron pa pong inaalok. O Jer, ito yung may-ari oh. Pero nagbabayad pa po, busy pa si Kabiyang Roger. Busy pa. Kano daw sipat ng dalawa, Master Joel at Kabiyang Roger? Kano sipat? Di kaya daw, 61. 5-4 lang daw, ayun. Yun na, yung pinakasagad na tawad. 5-4 na. Matigas itulak po, may panimbang ang baka. May nalok pa kay Master Joel. Uy, bilog ang tae. Bilog ang dumi oh. 5-4 dong, ayaw pa? Ayaw pa? Di talaga mabili yan dong, wala sa katawan ng baka. O sige, alagaan nyo po muna. Magkano, Master? 5-2 takuhan niya daw. 5-7 po. 5-8 mo po. 5-2 ang tawad? Huwag mo nang dagdagan, Master.
ruta na. 5-2 po ang tawad. 7 daw. Puno na naman, tikse. Kung may pumayag lang po sa tawad, yun lang. So, nabayaran na lahat, Master? Okay. Bayaran na. Wala ra gyud migo. Wala ka nang migo dito. Itong una sa gato saktor na oh. Oo. Una. Karon dos. Alinis manok. Okay po, mga kagandang buhay. Yung mga alagain po, halos walang bawas. So, nabilad po sila ng ilang oras dito sa stockyard na sobra pong natutuyo talaga ang iyong utak sa sobrang init. Yung mga puti po na yun, kaninang sinipat natin, hindi po nabili. Wala po halos bumili ngayon ng mga alagain, mahina po dahil wala pong pakain. Wala pong mga damo. Kaya yung iba, hinihintay nila magtag-ulan bago po sila bibili ng mga alagain. Kaya tiis-tiis lang muna yung mga may-ari ng mga alagain. Hanap-hanap po ng pakain, magfi-feeds. Okay. Grabing init, grabe. Hello, good afternoon po mga kagandang buhay. Ukay gandang pagmasdan ang akin pong mga babaeng alagaing baka sa likod. At padagdag na po sila ng padagdag dahil nakakabili tayo sa mga farmers po. Piling-pili mga kagandang buhay. Likewise, yung akin pong mga kambing na hindi ko na po nabavlogs, lahat na halos sila ay nanganak na. Dumadami na po ang ating mga kambing. Ngayong hapon po ay loading namin ng isa na naman pong biyahe. 50 heads po ng mga baka papunta po sa Cavite Slaughter. At sasamahan po ni Kabiyahing Winnie ngayon ang ating biyahe. Tingnan po natin kung maganda ang mga katawan po ng ating dadalhin sa Katayan this week. At habang po na nagmamasid tayo, magchika-chika po tayo tungkol po sa mga gusto ring malaman ng ating mga viewers dahil marami pong interesado na pasukin ang kagaya ng business namin, livestock buying for slaughter. So, ayun po, 3 bagay na dapat alam mo bago ka magsimula ng livestock buying for slaughter po, mga kagandang buhay. Ano-ano po yon? Yung 3 bagay na yon. So, tatalakayin po namin yan ni Kabiyahing Roger sa inyo habang nagchichika-chika po kami mga kagandang buhay sabay sa pagloading po ng ating mga baka. So, may extra po talaga yung ating tagahatid ng isda to dito sa ating bahay. O, Kas? Ayan, maganda, no? Ulam natin mamaya. Ayan po. Ayan po ang suki natin sa isda at maglo-loading na po tayo ngayon ng ating baka. Tingnan nyo po at nakakarga na po sila ng kumpay. Kumpay po ng tubo kahit papano po ay meron tayong mabigay sa kanilang kumpay doon po sa pahingahan ng ating mga baka sa Tangalan, Aklan. Ang oras po natin ay 4 p.m. dahil sobrang init po talaga at hindi lang po tao ang mapapagod sa pagloading, pati rin po ang mga baka. Dahil nga po sa sobra talaga pong init ng panahon. Ayan po yung ating mga ilo-loading ngayon, no? Wala na pong reklamo ngayon ang atin pong taga-Katay. Shout out po kay Sir Junril. Wala na po siyang reklamo ngayon dahil po magaganda ang katawan ng ating mga bakang binibigay sa kanya. Ayan. Makikita po natin na halos napupuno na po sa taas. Si Rico po at saka si Noynoy ang manhan doon sa taas. At the same time po ang ating bagong cowboy. At ang kapatid po ni Winnie. Ayan po kapatid po ni Kabiyahing Winnie. And of course si Danny. At si Kabiyahing Winnie naman po patuloy pa rin ang pagpapainom sa ating mga baka. Pinapainom niya para wag uhawin sa biyahe. Para may resistance po.
Para bukas, darating kami sa Tangalan, Aklan. Ayan po sila, nakalihera. So, konti lang po ang matitira dito. Dahil 8 po ang kulang namin. 12 po ang aming nabili kanina. So, mga 4 lang po. Pero kung maluwag pa, baka 52 po ang ating maikarga. Saktuhin po ang pagkarga, baka makakarga po tayo ng 52. Ayan po sila, mga kagandang buhay. So unlike po dati, na talagang pressure po kami, pagdating po ng loading namin, ngayon po ay Sabado, minsan Lunes na po kami nakaka-loading. Gawa po ng kulang talaga po ay ang aming baka. Pero ngayon po, di na po kami pressure dahil talagang bumibili kami. Bumibili kami kahit sobra na ang aming pong pangarga para po ma-reserve para po sa susunod. May sugat ba siya, Wen? May sugat siya? Wala namang problema yung sugat niya. Gas-gas. Oo. Saan na yung mga baka mo? Yan, sa'yo lahat yan? Kana. Ito. Yan po. Kay Kabiyahing Winnie na mga baka. Yan. Check pa kung nakainom lahat. Yan. Sama po namin ang kapatid ni Wenz para po sa loading natin ngayon. Ayan na, Kabiyahing Roger, at naglo-loading na tayo ng isa na namang truck na baka. Mga ilan ba ang ating maikarga sa palagay mo? Kasi puro medium sizes Sa ngayon kasi, yung baka natin dito ay parang higit to 50. Ay load natin dito siguro 50 heads. Sana magkasya yung 50 heads na iloload natin. Kasi hindi sila masyadong maliit, no? Walang masyadong lang naman maliit. sila, medium size kasi yung baka natin, large, medium. Large, medium. Baka natin ngayon large. Wala tayong sobrang laki. Wala. Wala tayong. May malaki tayo pero ilan lang. Kabiyahing Roger, Medium. ang daming nakasubaybay sa mga vlogs natin mula nung nag-umpisa tayo. At maraming na-inspire na sana daw matuto sila sa pagsipat, sana daw balang araw makapagsimula din sila ng ganitong negosyo. Kung maalala mo, kabiyahe, para po sa kaalaman din nila, ano ba ang 3 bagay na kailangan nilang malaman para makapag-umpisa ng livestock buying for slaughter? Ang unang-una, yung considered nila, no, yung source ng pagkukunan ng baka, yung mga lugar na kung saan may mga auction market. Kasi dito sa Negros, since naman taga Negros naman sa kabiyahe ninyo, marami po ditong baka. Kaya pwede po sa inyong lugar, kung saan man pong location ninyo, alamin ninyo kung may livestock auction market dyan sa inyong lugar. Importante po yung source, ang ating number 1 i-consider yung source. Pag mag-business tayo ganito, dapat ma-provide natin yung source ng baka. Kasi siyempre, pag meron na tayong kinuha ng mga empleyado, magsisweldo tayo sa kanila. Tapos, kapag wala tayong sapat na source, madalang ang biyahe natin, malulugi tayo. Kaya, napaka-importante yung tingnan din natin kung gaano karami o gaano ang volume ng mga baka na pwede nating i-loading. So dito sa Negros, ang daming livestock auction market. Sa ibang lugar din kaya sa Pilipinas. Di ba meron ding mga nagpapakatay ng mga taga Palawan? Ganyan. Lahat naman ng lugar sa Pilipinas, dahil since tayo agriculture, ano naman tayo, depende, ibang lugar talaga nagdedepende sa agriculture. Lahat naman sa buong Pilipinas, maraming nag-alaga ng baka. Cebu, di ba? Barili, Cebu. Samar, di ba meron din? Masbate. Masbate meron. Oo, ano pa, yun lang ang mga naririnig kong maraming baka eh. Maraming namang baka rin dito sa Luzon. Luzon. Marami diyang baka dyan. Oo. So, number 1 po na dapat na malaman ninyo ay yung volume po ng baka sa mga source po na dapat ninyong puntahan. Kasi, yun nga, malulugi ka kung halimbawa kumuha ka na ng mga sasakyan kasi sa atin 2 malaki. Kasi pag ganyan. Pwede naman yung hindi sila kukuha ng sasakyan mo na. Kasi kung nag-umpisa pa lang naman sila,
mas maganda yung pakunti-kunti lang muna. Kahit maliit na sasakyan at pag halimbawa, pag kumikita, bibiling malaki. Sa atin naman kasi, dahil napakalayo, meron tayo nung una-una nating mga biyahe. Meron tayong 6-wheeler truck. So, na-estimate natin yon, kunting-kunti yung diferensya ng pamasahe niya sa 12-wheelers sa 10-wheelers. Kaya lugi tayo kasi 35 lang nakakarga natin sa 6-wheelers, samantala po sa 10-wheelers sa 12-wheelers ay 50 o mahigit pa. Ganun talaga yan. Pag maliit yung sasakyan mo, maliit yung karga. Love ka talaga ng aso, ano? Marami. Malambing tong aso na to. Ito po yung asong gala na nagpa-adapt na po sa amin dito. Ayan, siya po ang bantay namin sa gabi. Pag hindi niya po kilala yung mga aso or mga tao na pumapasok po dito sa aming area, ay talagang inaaw-aw niya po yan. Binabark niya po, mga kagandang buhay. So, sobrang lambing po. Stop. Oh, pa-stop muna natin siya. So, kumuha tayo ng 6-wheeler truck at saka 10-wheeler truck para makakarga tayo ng marami, para di tayo lugi sa expenses natin. Ayun yung una nating investment dito sa pagbabaka. Ayan, kagandang buhay. At kasali po yung estimation natin. Hindi tayo lugi kung maka 3 times naman tayo ng biyahe, ano? Okay lang naman na 3 times. Okay rin yan kahit makatatlong bisis kayo, tapos mayroong kunting kita, at saka mayroong kayong backloading kung saan man yung i-deliver yung baka nyo. Number 1, append out ninyo kung saan nyo ibibigay yung baka ninyo. Kasi number 1 yung gagawin ninyo, kung gusto ninyo magbaka, di hanap kayo ng source. Pangalawa, hanap kayo ng pagbigyan ng iyong nabiling baka. O pagka, halimbawa, may sarili kayong katayan o may sarili kayong meat shop, mas maganda. Pero ang biyaheng Maynila, biyaheng Luzon, kailangan mo talagang maghanap ng, tinatawag po namin dito na taga-katay. Ang dami rin po naming trials and error po sa tinatawag natin paghanap ng taga-katay namin. At saka ang pangatlo, kabiyaheng Roger, kung agree ka sa presyo ng taga-katay. So yun ang tatlo na dapat i-consider. The source, at the market, and then the price. Tama ba? Kasi kung halimbawa, depende rin yan sa lugar. Kung mura doon sa kanila, tapos kaya naman pagkitaan doon sa, halimbawa, gusto talaga magbiyahe ng Luzon, i-consider din yung presyo na doon sa kanila. Baka maya hindi nakikita. Kaya number 1 yan, find solusyonan nila kung at saka sumahin at pag-aralan kung talaga yung mga baka doon sa kanila yung kayang ipakatay sa Luzon. Kasi sa Luzon, hindi naman gaano kamahalan ng baka doon eh. Yun lang nga, volume ang consume ng Luzon. Volume po talaga. Kasi nga yung iba nagsasabi, bakit tinadala pa ninyo sa Luzon? Ay pwede namang katayin ninyo sa lugar ninyo. Kaso lang, tigta tatlo lang sa isang linggo ang katay. So mahina po ang katay dito. That's why po na pupunta kami sa Luzon, which is malakas ang katay doon. So, yan po ang tatlong bagay. Number 1 na pupunta tayo sa Luzon. Number 1 na reason. Kaya nandoon yung backloading natin. Kailangan find backload para mas kikita kayo, mayroon kayong backload. Tama po. Kasi sa Luzon, kasi ang backloading naman, kahit anong mangyari, kahit di pa kami magbaka, pupunta pa rin kami sa Luzon. Kaya vice versa kasi itong ginagawa namin. May karga papunta ng Luzon, may karga rin pabalik dito sa amin. Dapat ganun po, mga kagandang buhay. So, kailangan pagdating doon, alam mo na kung anong ikakarga mo pabalik dito. Sa amin po, itlog. Kaya, kumikita kami papunta doon, kumikita din po kami pabalik. Kaya, double income para po kumita talaga. Kasi mapagod po ang trabahong livestock. Worth it po talaga na kumita kung mapagplanuhan ng maganda po yung bawat biyahe. Minsan, pagka tumumal ang itlog, wala kaming pangarga. Nagkakarga kami ng feeds. Marami talaga sa Luzon. Marami ikakarga natin doon. Nagkarga nga tayo noon ng drum. Lahat na marami natin ikakarga doon sa Luzon. Nandoon kasi yung backloading natin sa Luzon, kaya doon tayo nagpapakatay. Yun ang isang race rason, bakit kami nagdadala sa Luzon. Dahil nandoon ang backload namin.
Yung iba naman balot o itlog alat. Depende yan kasi ngayon may bird flu, hindi pa yata alaw ang balot. Pero maganda rin naman balot. Kahit kung ano lang yung gusto nilang i-backload. O Importante mga furnitures. may Ganyan. backloading po sila. Iba-iba. Dahil pag halimbawa po ninipis ang kita sa baka, mayroon din silang backload. Babawi rin naman. Saklaw din sa source kabiyahe na dapat din malang malaman kung saan sila makabili na baka. At pag na-hands-on na nila talaga na bumili, kasama na rin doon yung pag-aaral kung paano bumili. Ayun po yung mga dapat. Kasi may formula naman tagang pagbili. Kasi ang formula nito pagkilati sa baka, may tinuturong formula dyan sa DA. So, accurate talaga yun. Accurate daw yun eh. Pero dito kasi sa atin, hindi namin magagamit bilisan kasi. Bilisan Kasi ng sikatan dito. nagsukat-sukatin mo yan. Walang nagpapaktis ng ganyan dito sa atin. Talagang bagsik lang talaga ng mata. Palagpaan dito sa atin kasi parang ano lang, pachamba-chamba lang talaga. Yun lang. Walang basis. Familiarization na lang. Pero hindi mo rin makukuha yung familiarization kung hindi ka nakadaan ng Lugi. pagka-lugi at pag-study. Oo. Kasi study yan eh. Dapat studyan mo kung ma-familiarize mo yung katawan. Kasi actually naman talaga, pag mataba, talagang may bibigat eh. Kahit maliit siya, kung mataba, solid, may bibigat talaga yan. Kaya mayroon din namang sa pagbibili ng baka, nambiruan talaga yung structures katawan. Tapos ang balat dapat manipis, tapos ang edad niya dapat may edad para may bigat talagang baka.